ito na yung part 2. Kasi nga, diba? Wait lang mga kamami. Kasi nga, baka tayo masagasaan sa pagbibidyo. So, ayan na nga. Nasiraan. Sila ay nasiraan. Charot. So, yun na nga, storytelling tayo. So, dati daw talaga is nakakatakot. Kahit naman ngayon, nakakatakot pa rin na dumaan dito sa Balitok. Wala naman ng mga masasamang tao, ganon. Wala. Pero, yung kilabutan ka habang naglalakad ka sa hating gabi ay talaga namang nakakatakot. Kasi nga, diba? Kahit nasabihin ng kasabihan ng iba na huwag kang matakot sa buhay, matakot ka sa sabi nila, diba? Deads. So, hindi ganon. Pag ikaw na yung naka-experience ng makakita, makaramdam, talagang kikilabutan ka. So, isang beses, yung asawa ko naghatid sa nagsundo sa mama ko. So, inabot na siya ng 11. O, diba? Alam niyo, ito yung isang gustong gusto ko sa lugar dito sa papunta ng Balitok. Ay, kasi alam niyo yun, yung wala kang kalapit bahay na bang-ingay, magulo, wala mga ganon. Yun yung maganda sa pagka ikaw ay may bahay, diba? So, ayun na nga. Yung mister ko, sinundo niya yung mama ko. And then, 11 na daw yun. So, pagpasok niya dun sa may igiban, kumbaga, natanglawan niya na merong sobrang napakalaking, as in malaking ibon daw na kulay itim sa may gitna ng kalsada. Yan, nakikita niyo yan, sa gitna ng kalsada na flashlightan, nailawan niya nailawan niya ng kanyang ilaw sa motor, yan, ganun. Tapos nun, pag daan niya daw, lumipad daw, ay talaga namang sobrang lakas ng hangin. Yung alam mo yung parang hindi siya normal na ibon kasi nga ang laki. Parang ang kasing laki ng tao. So, siya lang yung nakakita nun, ha. And then, dito sa Batang Shade na to. So, maraming kababalaghan ng mga nakatagong misteryo dito sa Barangay Balitok na ewan ko kung totoo, pero syempre hindi ko naman kasi nakikita. Diba nga, may kasabihan nga tayo, to see is to believe. So, pag nakita mo, hindi sa kakamaniwala. Pero ayoko rin. No. Ayoko makakita ng mga ganyan. Kasi nga, ito mga ka-idol. So, may story rin ako na ikukwento sa inyo.